Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maaaring mag-resonate, maaaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift na energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. So, let's see. So, first card natin is the Queen of Swords. Oh, and Three of Swords. Okay, and this one is this Eight of Swords. The Hangman. Five of Cups. Justice. And this Wheel of Fortune and the Fool. Ooh. So, parang wrong move. Wrong decision ang nagawa ng ating strong air sign dito, Libra. Ayan, and also may Aries energy din tayo dito. And yung bottom card natin, Nine of Swords. So, tingnan muna natin dito sa mga signs and symbol cards natin. Mukhang may kinaharap kayo dito, isang malaking pagkakamali, malaking desisyon na hindi naging maganda ang outcome ngayon. And sa iba sa inyo, legal matters ito ang kinahaharap nyo na parang ang laking problema, ganyan. So, tingnan natin, mga nagiging cause ng sleepless nights dito. For some of you, kung ito ay sa relasyon nyo, parang feeling nyo natali kayo sa isang maling tao, maling sitwasyon. Ayan. Or you're dealing with a person. Kung hindi man kayo kasal nitong taong ito, na feeling mo na stuck ka sa kanya ng matagal na panahon na ang tagal mo nagtiis, ang tagal mong tinanggap na lang na ganun, na hindi ka na makakatakas kasi feeling mo nakatali ka na dun eh. Pero may pag-asa, no? May pag-asa naman na maayos ito. Lalo na we have the Wheel of Fortune and the Justice card. So, mukhang aayon naman sa'yo ang tadhana this time. And kung may hinihintay kang right time, tamang panahon with a slight traffic lights and waiting shed. So, kung may hinihintay ka dito na magandang balita, ito na yun. So, kung hinihintay mo magandang balita ba itong paparating, itong letter natin dito, wish upon a star, ayan, and with the shoes natin dito. Kasi mukhang may darating na kumbaga, sa game, di ba? Kung sa mga game, lagi pa sinesave yung princess. So, parang may darating na knight in shining armor na para kang princess na nakakulong sa castle, ganun, yung parang Super Mario. Ayan. So, tingnan natin. We have here patience. So, medyo parang minawawala na ng pag-asa dito na parang makakatakas pa ba ako sa sitwasyon na ito? Ayan, ito yung energy mo eh. Makakatakas ka pa ba dito sa sitwasyon na ito? Parang for some of you, may mga nawawalan na ng pag-asa na maaayos, mareresolbahan tong problemang to. Ayan. So, tingnan natin to. Patience by Archangel Jophiel. Your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. So, kailangan pa ng pasensya, no? Kasi, yung mga guardian angels natin, yung mga spirit guides ay gumagawa na sila ng move behind the scene. So, hindi pa man nakikita, pero they are working. Ayan. So, may mga ginagawa naman sila para tulungan ka. Okay? So, basta wag ka lang mawawalan ng pag-asa na maaayos to. Lalo na kung ito ay legal matters kasi iniisip nung iba na baka, di ba, lalo na rito sa Pilipinas na mayaman lang ang nakakakamit ng hustisya. Oh, 'di ba? Napakasaklap na yung mga mapepera sila lang ang may hawak or sila lang yung mabilis sa batas, 'di ba? Basta may pera ka, mabilis eh. Pero kapag
ano ka, mahirap ka lang, ang hirap makuha ang hustisya na nararapat para sa'yo. So, tingnan natin dito, sorry I'm wasted. So, yung iba sa inyo parang ano na, problemado talaga about this. Talagang very devastated ang energy. Hindi na makatulog kaiisip, saan ako kukuha ng ganito, ng pera, saan ako makakahingi ng tulong, 'di ba? So, I want to protect you. So, ayun na nga, oh, may darating na knight in shining armor para sagipin ka sa problemang ito. And I want a family with you. So, itong taon to, maring interesado siya sa'yo to have a family in the future, natutulong siya sa'yo ngayon. Hindi naman siya sa hidden agenda, pero ayun na nga rin ang isa sa dahilan kung bakit gusto ka niyang tulungan. Concerned siya sa'yo and at the same time, interesado siya sa'yo. And ayun, nakita ko ang 555. So, malaking pagbabago rin na magaganap dito. It hurts so badly. Ayun, nasasaktan ka sa mga nangyayari ngayon. Lalo na kung itong isa sa problema mo is about a partner na sinasaktan ka physically, emotionally, or kung naman tong abuse na nararanasan mo with this person. Or kung hindi naman tungkol sa love life mo or ibang tao yung gumagawa ng pang-aabuso sa'yo, ay ayan, itong taong to is willing to protect you. Okay? So, we also have here, I miss you so much. You're my destiny. I have multiple opportunities and giving up. So, don't give up. Okay? Ito lang ang wag na wag mangyayaring sa iyo ngayon and I can't decide. So, pero yung iba sa inyo parang undecided about this person. So, parang hindi nyo siya feel or parang na-i-intimidate kayo, naaalangan kayo sa kanya, hindi nyo siya parang nahihiya ka sa taong 'to na parang ayaw mo tanggapin yung tulong na ino-offer niya. I remember every detail of that day. Lalo na kung itong taong 'to ay nagkaroon na rin kayo ng ugnayan from the past. Nagkakahiyaan dahil baka ex, ganyan. So, or kung hindi man ex, baka may something lang kayo nito dati pero hindi rin naging maganda yung kinahinatnan. So, I left when I saw you with someone. I remember every detail of that day. Okay, I love you. So, ayun, malinaw dito na this person, ginagawa niya to dahil mahal ka niya. Tinutulungan ka niya dahil mahal ka niya. The timing just wasn't right for us. I couldn't let you get close to me. Pero medyo ano siya, hindi niya to pinapakita or hindi niya magawang palapitin ka sa kanya ng kumbaga really, really close. Ayan. I hid who I'm really am from you. Tinatago lang niya to. Pero ayan yung pagmamahal ng taong to sa'yo ay grabe, no? I wish I could share my good news with you and I want to be more than friends. Ayun pala eh. Parang naghihinanakit siya dito na friends lang kayo. Kaya ganun. Friend mo lang siya. Kaya yun, parang hindi niya magawang i-express yung feelings niya sa'yo. So, yung bottom card, we both know I'm not the one for you. So, tinanggap na lang niya marahil, no, na hanggang dun lang siya, hindi siya pwedeng lumampas sa boundary na ibinigay mo sa kanya. Hanggang dun lang siya kasi maring zone mo na siya dati, maring nag-confess na itong taon to sa'yo, pero zone mo kaya parang ngayon nahihiya na siya na ibalik yung sinabi niya sa'yo dati about dun sa gusto kanya. Okay? So, pero, kahit gano'n na nangyari, willing pa rin naman siyang tulungan ka sa sitwasyon mo ngayon na pinagdadaanan. Kuha tayo ng mga initials natin dito. Letter A, C, F, P, H, O, W, T. Pwedeng 2. Letter D, K, N, bottom card natin, letter E. Ayan, so let's see sa ating blue card. We have here
karmic relationship and guilty. So, maaaring itong pinagdadaanan mo ngayon is a karmic lesson. Itong problemang pinagdadaanan mo ngayon, a karmic lesson. Or kung partner, karmic partner. And courage. So, mukhang gusto pa rin niyang i-open itong feelings niya sa'yo. Pero mukhang naghihintay lang din to or nag-iipon-ipon din niya ng lakas ng loob para mag-try again this time. Kasi parang gusto niya sa susunod na gagawin niya yun, yung hindi mo na siya tatanggihan. So, tingnan natin sa general signs and messages natin dito. Cup is water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Mga keywords na lang to ha, hindi na natin kailangan i-explain more. Ayan, maintindihan ng mga keywords natin dyan. We have here cute and chubby. Sword is air sign, Gemini, Libra, Aquarius, and full of charisma. Aries sign. Emotional. So, sa December, ayan, ako. June. Plastic persons around you. So, ayan, may mga plastic persons dyan na nagpapanggap pa na katuwang mo. Ayan, we have your ex-lover, kind-hearted, creepy, stalker, Sagittarius, and soulmate. Need more signs. Okay, need more signs. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, and November. Last card, January. Ayan, December, January. Ayan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.